sa pagpanindog atong kantahon ng Jesus We Throne You. Atong invite ang presensya sa itong buhay nga Diyos itong taliwala karon. Dili babag nga isa mulong sa Ginoo. Gaduha o tulo nga magtigong sa iyang buhay ngalan naas sa itong taliwala. Tuduhan mga igsuon nga niinitak na sa kabutagon na ang atong buhi nga Dios uban ka nato karon. Amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. Yes, Lord. We proclaim you are King. Yes, Jesus, standing here in the midst of us. Yes, Lord. We raise you up with our praise, as we worship, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Hallelujah. By your presence, Lord. Come and move in our midst, Lord God. Come and take your place. Come and take your place in our hearts, Lord. We want your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name, Lord God. We lift your name on high, Lord. Blessed be your holy name, O God. Blessed be your holy name. Oh, we want your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus.
Holy Spirit. Yes. All our precious fill me with your powers, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Holy Spirit, Holy Spirit, all our precious needs. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I am here. Spirit, move, I am here. Spirit, move, we are here. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move in this place. Come and have your way. We invite your presence, Lord. Hallelujah. We need your presence. Move in our midst, Jesus. Hallelujah. We believe in you, Lord. We believe that you are here right now, moving in our midst, Jesus. Oh, we believe in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Oh, we Lord. praise you, Lord God. Thank you, Jesus. Ang yang niyo, Sister Ringel Luna sa pagkabi. Ampo ta, salamat kayo Ginoo ning kabuntagon. Salamat Lord sa opportunity to listen your words. Thank you Lord for this blessing. Lord, we count this blessing today, Lord God, because we can worship you in spirit and in truth. Salamat kay Ginoo nga niya kami nakaabot kami Lord ning kabuntagon nga malipayon. O greedy kami Ginoo magadayig kanimo because you are worthy of our praises. Lord, bless our service this morning. Ginoo ka magapanalangin sa tanan na mo pagabuhaton sa Sunday school teacher, Lord. Yes, Lord. Give her knowledge and wisdom to expound your word. Yes. Lord God, i-bless ang among preacher, Ginoo. Yes. Service leader, Lord, ang service leader, ang musician, oh God. O ang mga katauhan, Ginoo, nga niya karon nagapaminaw sa magpulong, Ginoo. I pray, Lord, that you're going to bless everyone of us. Ginoo, dihugya matag-usa. Among gi-open ang among mga kasing-kasing, Lord, to be filled by your Holy Spirit. Yes. Lord, we are ready. Our hearts is ready, Lord, for your blessings. Yes, Lord. Lord God, comfort sa mga katawhan nga dunay mga kasakit karon Ginoo. I-bless ang matag-usa bisan pa Lord ang among mga kauban nga wala pa nakaabot ikaw magapanalangin. Remind them Lord that today is the day of our worship to you. Lord God, bless every one of us. In Jesus' name, we lifted up your name, God. Yes. Thank you, Jesus, for this day. Thank you, Lord, for everything Yes, that you've done in our Jesus. lives. Yes. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Ato nga wito na mga pasalamat. Atong pasalamatan na atong buhay Diyos sa higayon niya gihatag kanato. Ano sa pagdayo ug pagsimba niya kaniya. Amen. Nagapasalamat kami kanimo. Noong Yesu Kristo, pagkamaayo mo.
Praise God. Pwede na ta makapalingkod uban sa presensya sa itong buhay nga Dios. Ug karon mga igsoon, ato nang ihatag ang ato mga tinipigan nga mga bersikulo. Isa na yung memory verse. Si Danica, naghanag verse. Si Muwin, naghanag verse. Isa na yung verse. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Mighty. I will say of the Lord, He is my refuge. My fortress, my God, in Him will I trust. Psalm 91 verse 1 and 2. Psalm 121 verse 1. I will lift up my eyes unto the hills. Cometh my help. My help cometh from the Lord who made heaven and earth. Amen. Praise the Lord. Amen. Carol mo verse daw. Amen. Carol mo verse dili ka. Hindi ka tawa na. Verse 1, I was glad when they said unto me, Okay. let us go to the house of the Lord today. Amen. Isa pa na tinipigan ng mga pulong sa tubuhay ng Diyos. Wala na? Kami lang pa. Kung wala na, pahimutan ta mga igsoon. Kay adto na ta sa pagtuon sa pulong sa tumbuhay ng Diyos. O garon, ta maglangan, akong yata ang tanang higayon kang doon nami Luna Pier. Happy kulimot da, ano ninyo na marinig? Na sila ate. Praise God. Praise the Lord. Men, napabatan diha? Men! Men, gama. Amen, hallelujah. So, lugay na biya dyan ko wala ka Sunday school, no? Last na ko Sunday school kay college pa manata ko. Atong kuan. Bata pa ko. Sure. Alright, so before tayo mag-start, akong giyangyo tanan sa pagpanindog o akong giyangyo si Pastor Lloyd na magampo para sa atong Sunday school. Ang putapot din balaan ng mga Diyos, salamat ining katlas butagon. Salamat Ginoo sa usa ka higayon nga maghatag kanamo aron sa pagtuon sa imong pulong. Father, may akong mga pagampo nga ikaw magapanalangin kanamo bisan pa sa dala sa imong pulong. Ikaw magapanalangin kaniya. Lord, tumuti Ginoo nga kini imong pulong matanong ni sa mong una-una kasi kasi lang ni mo labay ang kawang amahan. Apan makausab ni sa mga kinabuhi. Kalaygon ka man samtang mga padayon ni buga mga buhat sa kaaway gusto mo samok kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makahimo ang matag-usa sa pagpanglingkod. O karon, before ta mag-start, na ako'y pangutana. Next zone. So, para sa inyo ha, unsa ba ning word nga forgiveness? What is forgiveness? Pwede translation, pwede bisayaon. Para sa inyo mga igsoon, unsa man ning forgiveness? Kasi makahatag og answer. Unsa man na? Oh, kaya. Ha? Unsa man ning forgiveness? Kinsa makahatag na kog translation na ni sa Bisaya? Pagpasaylo, correct si Pastor Lloyd. Amen. So, natin pangutan na diri, what is forgiveness? So, ang forgiveness daw is pagpasaylo. Forgiveness can mean different things to people. So, para sa lahi-lahi ng mga tao, lahi-lahi po sila perception kung unsa ning pagpasaylo. Pero generally, forgiveness is the decision to let go of resentment and thoughts of revenge. So, lalong kay siya og
kanang definition lalong kay siya pasabot. So forgiveness daw is the decision, ang imong decision nga buy-an ang resentment. Unsa man ang resentment? Kanang kalain, kanang kasilo o kalagot. So decision nimo to let go or mubuhi ka sa imong mga kasuko, kasilo o kalagot. And any thoughts of revenge. Unsa man ang revenge? Pagpanimalos. Amen. So, sa definition pa lang daan sa forgiveness mga igsoon, napapunta na, sayon dili. Sayon ba ang pagpasaylo mga igsoon? Sa definition pa lang, na mao kani ang desisyon nga buhian nimo ang imong kalagot, kasilo, o kalain, o tanang mga paghunahuna sa pagpanimalos sa mga taong nakasala nimo. So, ang definition pa lang dahil mga igsuon ka ng unahunahon pa lang nimo nisuda pud Lord, oy tawo rabi ako Lord. Char. So ang kuan dili gid sayon mo pasaylo, di ba? Amen tana. In our generation today, people don't believe in forgiveness anymore. So sa atong panahon karon daghan ang mga tawo nga dili na mo tuod pagpasaylo. Kanang sa mutanaw ka sa TikTok, sa Facebook, daghang mga video sa mga influencer kuno. Kani mga ginalantaw sa atong mga kabatan-unan karon, mga influencer. Daghan kong nakakita nga mga video nga mag-share sila sa ilahang kaugalingong opinion about forgiveness, which is forgiveness daw. Hello. Praise God. Sa generation na to karon, people don't believe in forgiveness anymore. Mo ana mga influencer nga dili na daw uso ang pagpasaylo karong mga panahon na. Ngano man ang mga igsuon, no? Maputi na lang daw ang uwak or mublo na ang moon, dili jud kong pasaylo. Ana, mo na mga hunahuna na to mga tawo karon. So, it's sad to see how people perceive forgiveness as a weakness. Mao nang ning ana ang hunahuna sa mga tao karon mga kaigsuonan kay ang ilahang Hello. Praise God. Mao nang ning ana ang Hello. Amen. Jesus. Wala na. Hello. Okay. So mauna ning ana ang sa mga tao karon sa forgiveness kay para sa mga tao ang pagpasaylo daw kay weakness. Unsa man ang weakness mga igsoon? Unsa man ang weakness? Ang pagpasaylo daw kay kaluyahon. So dili di ay kuan daw. Kung mupasaylo ka, weak ka. Kaya kung di ka mupasaylo, isog ka. Mo na mga panlantaw sa mga tao karong panahon na. But let me tell you mga igsoon, when a person starts to believe that forgiveness is unnecessary or dili kinahanglan, then it will hinder their ability to know and experience God. So, ang pasabot-an ni mga igsoon, kung ang tao gani magsugod kag tuo na ang pagpasaylo kay dili di ay kinahanglan o dili kinahanglang magpasaylo, then mao kini makapugong sa atong abilidad to know and experience God. Uy, mo na siya no? Hallelujah. So this morning, dalunta mo sa topic nga power of forgiveness. Kung naamoy mga notebook mga igsoon, mas maayo nga ato ni siyang i-take note or naba mo yung mga cellphone nga na-notes diha. So pwede kayo ninyo i-take note mga igsoon. So atong topic karong kabuntagon na atong tema is power of forgiveness. The power. No? God's forgiveness is absolute, eternal, and an expression of His love. Amen. So ang forgiveness daw sa Ginoo is absolute, eternal, and an expression of His love. Makita nato ni mga igsoon dira sa John 3:16, which is a very famous verse. Tong verse ni Danica gaina no. Unsa ito Danica? John 3:16. Praise the Lord. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believes in Him should not perish but have everlasting life. So kaning giingon diri mga igsuon nga God's forgiveness is an expression of His love. Kinsa man iyang pasabot ani? Kaning love ni God, kaning forgiveness ni God, kinsa man iyang gipasabot ani?
Si Jesus Christ. Kang iyang pagpadala kan Jesus Christ diri sa kalibutan is an expression of His love towards His people and an expression of forgiveness towards sa ato nga mga makasasala, no? So God's forgiveness penetrates our hearts and transforms our soul. And karon mga igsuon, people will say, ano mo pasayloman ko nga? Di man ko Ginoo. Di ba? Muna itong madunggan dayon. Pasayluan na lang na siya brother, pasayluan na siya sister. Kaya, tao naman ta, mga anak po din ta nga. Nga mo pasayloman ko? Di man ko Ginoo. Ginoo ray kabalo mo pasaylo. Tawur ako. Ana, magdahin na itong istorya, no? So, pero ino itong mga isun, wala dyan nag-ingon ng taon na mahimo kang Ginoo. No? But, forgiveness, or to forgive, is to be like Christ, no? So, as followers of Christ, kinahanglan na ata aning spirit of forgiveness. Makita na to dira, o kinsa makabasa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Unsay giingon ni Paul diha para sa ato 11:1. First Corinthians chapter 11 verse 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Amen. Ingon si Paul mga kaigsunan, be followers of me, or sa laing mga version is be imitators of me as I am of Christ. Ana si Paul. So ana siya sa tuwa mga kaigsunan na ato daw siyang awaton parehas sa iyang pag-awat kay Jesus Christ. Ug unsa man ning kuan, unsa man ning gibuhat ni Jesus Christ ato? What does Jesus Christ teaches us? And that is forgiveness. Amen. So makita gani gihapon nato na sa atong pangadjion no, sa atong mga prayer, ganing Our Father na prayer nga ginasturya nato matag Sunday, no? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. So, dira pa lang sa mga giyon nga atong pirmigin na istorya mga igsoon, nakabutang na diha na nangayo tagpasaylo sa atong buhi nga Dios as we forgive those na kasala sa atoa, no? So, we pray to be forgiven. Nagaampo ta pirmi sa Ginoo, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Therefore, we should also forgive those nga nakasala sa atoa. Which is, kabalo ko mga igsoon, kanang o gunahunaon, paskang lisura jud. Paskang lisura jud. Yahay, nadayon, yakit ka, siloon ta ka. Di ba? So, people will say, katong sa itong gingon ako mga igsoon nga, isog daw tong mga tao nga gahi mo pasaylong o gahi kasing-kasing o dili mo pasaylo, sila daw tong mga isog. Dumot hangtod sa kamatayon ba? Ana ba? Nga no? But let me tell you mga igsoon, or let me ask you, asay mas dali buhaton ang magdumot o ang mapasaylo? Sa tinud-anay lang. No, unsa ba? Asay mas dali buhaton. Di ba mas dali buhaton ang pagdumot kaysa pagpasaylo? So kay mas lisod man ang mupasaylo, therefore mas strong o mas kusgan kantong mag-decide na mupasaylo. Hallelujah. So it takes a strong person with a strong heart to forgive. Mao na siya mga igsoon na nakabutang diri no. It takes a strong person with a strong heart to forgive. Nganong strong man, nganong it takes a strong person and a strong heart to forgive mga igsoon kay dili gyud siya sayon buhaton. Dali ra kay siya istorya. Pero buhaton na nimo, ikaw naka-experience nga na nakasala nimo nga grabe kayang gibuhat, di jud siya sa yun nga dawaton ng ilang pasaylo. Samot na di mangayog pasaylo. Samot na di mangayog pasaylo. Unsa na lang jud ka lisod ang mo pasaylo anang mga tao mga igsoon. But by the grace of God, no, dili man nga kita ra magdesisyon nga mupasaylo ta, di na to kaya as humans naagitay ka ng limitations and di gid na to kaya, but by the grace of God mahimong makaya na to mga igsoon. So forgiveness is more powerful than we realize because it operates in the spiritual realm. So dili lang basta-basta ning forgiveness day mga igsoon because it operates sa atong spiritual nga bahin.
So karon tagaan ta mo og mga reason why should you forgive or why should I forgive? Ano mo pasaylo man ko. So number 1, we are pasaylo ko because we are forgiven, therefore we must forgive. So mao na ang number 1 mga igsoon, no? Kay gipasaylo man ta sa atong buhi nga Dios, therefore wala tay choice, we must forgive. Okay, so lisod siya tunlon mga igsoon. Mo na itong number 1. So everyone has sinned and fell short of the glory of God. Mabasa nato dira sa Romans 3:23. Kinsay makabasa? Palihog ko. Romans 3:23. Amen. So for everyone has sinned. Tanan ta nakasala, walay exemption. Dili exempted si pastor, dili exempted atong mga leaders. Walay exempted ani mga igsoon. Kitang tanan nakasala and we fell short of the glory of God. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Romans 3:23. Now, we are freely forgiven not by what we do but by the grace of God. So, most people sagara sa tuwa maglisod ta og sabot ani. No, most people will have a very difficult time understanding this concept. Ngano man? Because it fights with our human rational thought o kanang human logic, no? So kanilaging kanang hunahuna sa tawo nga ngano mo pasaylom ako, hindi lagi ko Ginoo, no? Nagi na sa tuwa. Mao na yung madunggan na to na permanente, di ba? So lisod kayo nato sabto ning kanang what do you call this, kaning concept of forgiveness. So pero kailangan natong nahunaon mga kaigsuonan na we are not freely forgiven just because of what we did. So naay kanang human logic nga unahuna nila gipasaylo sila kay naa sila gibuhat nga sakto, na sila gibuhat nga mo nang ana. Pero dili na siya about sa imuhang gibuhat mga kaigsuonan, no? It is not you are not freely forgiven just because you did something amazing. Maong naluwas ka, no? You were brought for a price, no? You were brought for a price and it has been paid for by Jesus Christ on the cross. It is not about you, it's now about Jesus, no? Basahon nato dira sa Ephesians 1 verse 7. Ephesians 1 verse 7. Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Amen, no? The forgiveness of our sins, no? And dira sa Psalms 103 verse 11 to 12. So, 103. Yes, Psalm 103 verse 11 to 12. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Amen. So kay gi-remove naman sa Ginoo ang mga atong mga transgression, gipasaylo na ta sa atong mga transgressions, atong mga kasalanan, then we have the responsibility to do the same sa atong isig katawo, no? Dili gyud siya sa mga kaigsuonan and the word of God is a double-edged sword. So kung naigo mo, samot na ko, di ba? Ano na siya? Sakit kayo nga lisod kayo. Mapasaylo sa mga taong nakasalan nato. However, by the grace of God, kaya nato mga igsoon. Walay posible dira sa atong buhay nga Dios, no? So, God is teaching us forgiveness through Jesus Christ. Those who are forgiven must forgive. Makita po nato diha sa Matthew 6, chapter 6, verse 14 to 15. Palihog og basa. Matthew chapter 6, verse 14 to 15. 14. Matthew 6, chapter 14 to 15.
For 14 and if ye 15. forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Amen. No, gabi ang Matthew, no, 6:14 to 15. O di mo pasayloon ang imo bisig ka tao, nandisag ka pasayloon sa Ginoo. Now, saon man na? No. Na. This can be very difficult for us. Kabalo mo nga no, because the flesh is very kontrabida. Na, di ba? Difficult sa ato ang mga tao nga mo forgive kay ang atong unod nun, ano si pa Bisaya na ay di kay ko kabalo Bisaya ang good kay Amerikana ang good ko. So, difficult to sa ato because our flesh is very kontrabida. It doesn't want to forgive, no. It wants revenge. So kita as tao, naturally dili gyud ta kanang dali-dali maka forgive because ang ato ang lawas nung bahin, my God, Bisaya. Kaning atong lawas nung manggod nga bahin kay dili gusto mo forgive and it wants revenge because the flesh responds with every strong emotion. Maubitaw inig mabikil ta, paspas og dali ra kayo ta, mo react. No, di ba? Sige, bigla ko ron kaya. Makaila jud ka. Kaila god. Sige. So, makita po nato nga naghatag ang Ginoo og example there is Matthew 18 chapter 18 verse 23 to 35. Medyo taas-taas yung mga igsoon no. So, kamo na lang take note na lang ninyo, then kamo na lang dayon magbasa sa inyong balay. This is the parable of the unforgiving servant wherein si God naghatag og example or parable sa atoa about forgiveness, no? So, sige, mo to siya ang number 1, which is, ang number 1? Naminaw ba gyud mo? Mupasaylo kay gipasaylo ra sa Ginoo. Amen. Number 1 is, why should I forgive? Because we are forgiven. Therefore, we must forgive. And then number 2, why should I, ano mo pasaylo man ko? Because there are consequences of unforgiveness. Na ay consequences ang pagdili, pasaylo mga igsuon, kahadlok. So, to not forgive has undesirable consequences that will disturb your eternal peace. Atong inner peace mga kaigsuonan which is needed kaayo nato no. It will disturb our joy. Mawala imong kalipay mga kaigsuonan if di ka kabalo mo pasaylo. And it will hinder your spiritual growth or atong pagtubo nga spiritual pagtubo dira sa atong buhi nga Dios. Atong basahon ang Matthew 18 verse 21 to 22. Unsay giingon ni Jesus diha atong nay nangutana sa iya kung kapila ko mo pasaylo. Lord. 18:21. 18:21 to 22. Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him till 7 times? Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Amen. Hallelujah. Hoy, makaingon jud tani. Hay, hallelujah. Makasala. Kasi nangutana niya ni gali, pastor? Si Peter. Nangutana si Peter ni Jesus, Lord, kung naay makasala nako, kapila day nako pasayloon. No, tawo jud kay si Peter no kanang mura siya kanang symbol sa ato ang mga tao. Ay, tao magid siya. So, example. Thank you, pastor. So, nahimo si Peter nga example sa ato, nangutana siya ni Jesus, Lord, kapila di ay ko mo pasaylo. Sa mukha, oy. Ana siya. 7 times ra ba? Kapito ra ba ko nga times mo pasaylo if na nakasala na ako? Pero unsay gitubag ni Jesus dito sa Matthew 18, verse 21 to 22, ingon siya, not 7 times but 70 times 7. Di man ko bright og math pero mga 490 gyud na siya. No.
490 times daw ta mo pasaylo, oy. Unya, kung mo pasaylo, day ka, mag-ihap, day ka. Oh, murag ika, 5 na to na akong pasaylo. Ingon man si Jesus sa Bible, 490 times ra ko mo pasaylo. Murag ika, 7 na ganyan. So, dili, kibali, dili importante ang number nga gihatag ni Jesus atong pagtubag niya kay Peter. But, ang iyang gipasabot adto is always forgive. Kay dili matating ihap sa kung kapilata ka times, no? Mupasaylo sa tawo. So, mauto no, there's consequences of unforgiveness. It will disturb your internal peace, joy, and spiritual growth. And then, if we hold into unforgiveness, we experience anger. We experience bitterness. We experience hatred and a desire for revenge. So, mao lagi kay tawo raman ta mga kaigsuunan ug atong lawas nun nga bahin kay kuan gahi jud ulo, you know? Kontrabida jud kay ni ato ang lawas nga ban kanang sa tong hunahuna willing kay ko mo forgive o na sa imong hunahuna ra po dug sa imong kasing-kasing pero ang imong lawas nun nga kuan kabahin at gyud manimalos gyud ta. Na dapat mailhan jud nila kasi lang gibikil. Diba? So, kanang mga ningana mga igsoon, when you experience anger, bitterness, hatred, kanang mga kasuko nimo sa imuhang kinasuluran, nindot ba? Nindot ba na siya nga feeling? Kung tanong to mga igsoon. Kanang, di ba kanang disturbo kayo? Diba? Sa pag everyday sa imong life, na kay kasuko, luya po di mo, wakay kalipay. So, ningana siya no. So, it gives stress to our body and mind. Diba? Mga kaigsunan, wala kay inner peace. Wala kay kalinaw, kibali. If you continue to if you continue to not give forgiveness. So, there is continuous mental turmoil. So, kanunay nga naay disturbance sa imuhang hunahuna. There is bondage. Unsa man ning bondage nga gipasabot diri as consequences of unforgiveness. So kaning bondage is when the person who wronged you still has a hold in your life because of your unforgiveness. So kaning bondage mga igsuon is kung katong mga tawo nga nakasala sa imuha dili nimo ginapasaylo, maoy ipasabot nga naa pa sila'y kupot sa imong kinabuhi, no? If dili nimo sila i-forgive or i-let go ang imong kasuko sa ilaha, then they still have an effect in your life, no? They still have a hold in your life. That's why it is very important for us, bisag lisod jud kaayo Lord, lisod jud kaayo mo pasaylo, but by the grace of God, we have to, no? Amen. Another consequence is influence your ability to live life to the fullest. No, dili nimo ma-enjoy imong kinabuhi if kanang every time kanang ikaw ra usa maka hunahuna ka, maka reminiscing of the past ka, so kung nakasala na ako ba, na din ka, no? So it also limits the experience in your path to righteousness and walking with Jesus Christ. So makadisturbo gyud siya sa imuhang spiritual growth. So it is safe to say that those who harmed us or those who wronged us don't deserve forgiveness. So, easy ra kay sa ato hunahunahon na. Atong nakasala na to, dili gyud siya deserve na din ta no. Di gyud niya deserve akong pagpasaylo na. But also think about how ourselves, we ourselves don't deserve forgiveness as well. Pero nakuha nato, no? Dili na to deserve ang pagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, but still He did it, no? Gipadala niya si Jesus Christ to save us from our sins and He forgave us. So ning-ana lang atong buhaton mga igsoon. Ning-ana lang ang atong hunahunaon. So number 3 o atong last nga point karong kabuntagon sa why should I forgive? Because forgiveness, number 3, forgiveness gives healing. Amen. So forgiveness is a powerful spiritual weapon. It will restore your body,
your heart, and your soul. Amen ba mga igsoon? No, powerful kaayo. Powerful spiritual weapon. Kay forgiveness is, nagkuha na siya, more siya concept sa spiritual realm man na siya. Dili man na siya, kibali dali-dali. So that's why, it is a very powerful spiritual weapon if naakay forgiveness, because it will restore your body, your heart, and your soul. Now, when you forgive, mga igsoon, take note, when you forgive, God steps in and expedite the healing process if you obey Him. So, si pasabot ang mga igsoon, na kung mo pasaylo daw ta, ang Ginoo mo step in and expedites. Ano man ang expedites? Padalion sa Ginoo ang healing process if you just forgive. Ang Ginoo na bahala mga igsoon. Kabalo ko if maghisgutag forgiveness or kanang forgiveness sa mga nakasala nato, lisod kay sa atong unahunag yun nga, di yun ako kaya kay dako jud kay siya sala sa kuha, di yun ako kaya. But fear not, kay naatay buhi nga Dios nga maoy mo expedite sa tong healing process. Basahon nato diha sa Exodus 15 verse 26. Exodus 15:26. Exodus chapter 15 verse 26, and said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. Amen. For I am the Lord that healeth thee. If we just obey God and follow His commandments, which is one of them is forgiveness. Diba, nabasa nato sa atong word kagaina, nga katong gibasa ni Sister Maricel. Nagibasa ni Sister Maricel gaina, no? Nga ang sugo sa Ginoo dito is forgive. Kay ug di kami pasaylo, buka pasaylong sa Ginoo. So if we obey His word, ingon sa Exodus 15:26, He is there to heal us. All right. So healing comes when you obey God's word, no? Napo diri mga igsuon na iniingon, healing takes time, no? Healing takes time. Dili siya dali-dali nga gi-forgive na tagalan. Wow, di anak ko, wow, magic, no? Dili ning ana. So kay kung man this is real life, no? Ang atong pagpasaylo is kanang tinud-anay man ni siya, real life man ni nga experience, and tawo man ta, dili man ni magic. So it takes time. But it is faster. It is a faster healing process if you follow God's word, no? Healing takes time, so the faster you express compassion, kindness, and mercy to those na nakasala nimo, to those who wronged you, the sooner you will heal and recover. So, mga igsoon, dili na ta magpadugay-dugay, no? Dito pagahi-gahi, because ingon diri the sooner you will heal and recover. Na the faster you express your forgiveness to the people who wronged you. Daoy Lord, di siya dali ba na tabangi jud ko Lord na gid. Ay mga igsoon. Sige. So even if even if the person who wronged you doesn't care. O mo na kung gingon kagaina mga igsuon nga may lang tong mga nangayog pasaylo. What if katong mga nakasala nimo na dili jud mangayog pasaylo? Lord, so even if the person who wronged you doesn't care and refuses to change, or kanang wala na sa earth, so dili na sila pagpasaylo, no? But let me tell you mga igsoon, forgiveness is still vital because it is our source of healing, no? Forgiveness is not for them, man. I mean, it's still for them, but it's more, it's leaning more towards you because it is your source of healing. Forgiveness is your healing, mga igsoon, not theirs. No? So,
as a summary mga igsoon, more matutulo ka points nga atong gitun-an karon about why should I forgive. Number 1 is because we are forgiven, therefore we must forgive. Number 2 is why must I forgive? Because there are consequences of unforgiveness. And then number 3, nga nung mo forgive man ko Lord? Because forgiveness is healing or a way towards healing, no? So as a summary mga igsoon, now, forgiveness is truly a really powerful spiritual tool, especially for us Christians. You know, forgiveness is an act of obedience to God by following His word. So, kaning forgiveness mga igsuon is an act of obedience, no, to our living God, because naaman sa iyang word kapila niya dimension nga need sa mga katawhan niya nga mo forgive. So, kailangan nato i-follow ang word ni God. It may be difficult, but you're not doing it alone. Muna kailangan nato timan-an mga igsoon. Nalisod man siya, but we are not doing it alone because God is there to ease you off your burden. Basahon nato dito sa 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. First Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Amen. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ingon ang Bible. Ingon sila nga, cast all your cares upon Jesus Christ. So if dili na nimo kaya or if feeling nimo nga di pa jud na ako kaya mapatay Lord, then ask God, you know, ask God for guidance and help. You know, He will do that for you. You know, He will carry that burden for you. So, we cannot forgive on our own will. Sa ang ato-ato lang, di na to kaya. Mga igsoon ka ng straight nga pagstorya, di na to kaya. But through the help of Jesus Christ, kaya na to mga igsoon. No? Little by little, God will heal our broken hearts, ang atong disturbed nga mind tungod sa mga nakasalan nato. And, muna siya, muna paagi nga atong hinahinay nga ma-forgive ang mga tao. No, dili gid siya nga diretso, dili siya direct process. Kuan gid siya, kailangan nato siyang what do you call this? Hulaton nga mo moabot sa ato no? We need to continuously pray. Mo gini pinaka-importante mga igsoon. We need to continuously pray to God to help us through the turmoil. Lisod manggod siya kay awor manggod ta. Mo nang lisod kayo siya. But God gave us the gift of free will. So, wala mo mga igsoon na jud sa tuwa if motuo ta sa mga pulong sa Ginoo kay ang wala man gibuhat sa Ginoo nga murag nga robot nga mayon siya nga kanang buhatan na no. God gave us the amazing gift of free will. So naara na nato mga igsoon if mo follow ta sa iyang word, if mo forgive ta, or napura nimo if dili paghigahi ka no, paghigahi ta. So pero ang akong gusto yung mga kaigsunan is bisag lisod kayo ni jud nato buhaton ni mga kaigsunan kay para ra pud ni sa atong kaugalingong kaluwasan, no? We must follow the word of God, and if the word of God says that we must forgive, then we must. So mauro na siya kung ma-share karong kabuntagon mga kaigsunan, no? Hope na amoy nakuha sa mga pulong sa atong buhi nga Dios, o gakong gihangyo si Pastor Lloyd na magampo para sa atong pag-end sa atong Sunday school. Malindog ka, mga igsoon, ang putas, igsoon. Father, salamat, bisan pa sa imuhang pulong ang mga kakalugan karon. Nga angay may Ginoo magpa-amuhatag o pasaylo Ginoo tungod kay mga pinasaylo ra pud minyo Father. Lord, isod man ni buhaton but nalayo mi sa imong grasya Ginoo nga mo'y motabang namo sa pagpasaylo sa mga tawo nga nakasala namo o sa mga tao nga nakasala ni Ginoo. Lord, kami nag-ampo nga kini nga mga pulong Ginoo. Patanong gini sa muna-una o kasing-kasing kung mahimo ni natatabang namo sa mata higayon nga dunay tawo nga makasala kanamo, maka-remind ni namo nga angay namo sila pasayloon Ginoo tungod sa usa ka rason nga kung dili namo sila pasayloon dili pud minimo pasayloon Father. Dalaygon ka o Dios, imo tanan duog dumaya. And even Lord, bisan pa sa
Sa Lord, may akong mga pag-ampo na ikaw magapanalangin kanina sa makununayan, Father, whatever the desires of our heart, may akong mga pag-ampo kay mo ang ihatag kanina. Lord, ihatag ng dugo gimaya sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kinsa na panalanginan sa itong Sunday School karon. Amen. Nindot kaya itong Sunday School, no? Forgiveness. Sayon, nalisod. Sayon, istorya, lisod baton. Mag-review mo mga bata? Dili ha. No, ang ato sa disco no, nindot kayo ka na bang maka-open sa atong mind, maka-remind nato nga need to forgive. Kay mapinasaylo ra buta sa itong buhi nga Dios. Nya ingon ang pulong sa Ginoo ganina sa Matthew chapter 15 duro. Nalimot ko sa lista, nato dire. Sa Matthew nalimot ko sa chapter, basta ang verse 21 and 22 nga we need to forgive. Need yun nato nga magpasaylo. Kay dili ta pasayloon sa Ginoo. And kung dili ta magpasaylo, unya wala ta pasayloa sa Ginoo, but pasabot na kasala ta. Unya, ang resulta kung makasala ta, balaglag ta o mapadulong ta dito sa impierno. Pero nangalagat ta sa Ginoo. Angay natutiman-an nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga Angkorbians, usa sa atong belief is Bible. And we need to believe kung unsa ang gisulat sa Bible. Kay mao ni ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang instruction sa Ginoo para kanato, para makaadto ka sa langit. Kisa gusto mo ato sa langit. Tanan ta gusto mo ato sa langit. Mao nang let us obey the word of God. Let us forgive. Bahala naglisod. Kita mong gihapon ang maka-benefit sa ani kung kita ang magpasaylo. Amen. Kay naay healing process nga ihatag sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So magpadayon ta mga igsoon yang tanan sa pagpanindog. Ang atong awitan ang purify your people. Purify your people, oh God. Yes, Jesus, with your power, oh Lord. And may we walk uprightly in the presence of your love. Purify
bless you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, purify us with your power, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. Purify my heart. Yes, Lord. Cleanse me, yes, Lord. And precious silver, purify my heart. Cleanse me, yes, Lord. Pure gold, refiner's fire. Yes, Lord God. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, oh Lord. Just to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Purify my heart, purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. Yes, Lord, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. Righteous to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. We are ready to do your will. We are ready to do your will. Thank you, Jesus, for purifying us, Lord. Hallelujah. Ang yang nyo si Sister Duna sa pag-ampo sa ating divine prayer. Yes, Lord. We're asking, Lord, of your presence, Lord God, mag-uban ka na mahantod sa pag-edit sa kanila. Yes. Mag-bless, Ginoo, sa pagdayo, Ginoo, sa mga pamilya, sa tulong, Lord God. Yes. Lord, ganun na ikaw mag-uban ka na. Continue to bless us, Lord, yung mga tao. Tawa na dito, Ginoo, mag-bless Ginoo sa lunggan, Lord God, na gawas sila, Ginoo, din sa simbahan, Lord God. Mag-bless, Lord. Yes. Thank you so much, Lord God, sa imong karon na yung mga Ginoo, bless you, Ginoo, sa mga Lord God, at yung Amen. 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 Pwede na tayo magkapalingkod mga igsoon. Ug karon ato na ta sa paghatag sa atuang mga kadaugan. Tuo ko nga ang mga anak sa tong buhi nga Dios nagmadaugon gyud sa tibok simana.
among daily needs. Salamat sa Ginoo sa good health. For the whole week, mayo kayong Ginoo kay ate kayo na nagaprotektar ka namin sa among daily na biyahe. No, ulan o init, but in the Lord always protecting us with His grace. Akong balik sa Ginoo, kayong Maya, kayang good health, tibok family, Amen. kayang breakthrough, mapagalimuon. Gamitin din in due time, will fulfill His promise to us. Amen. Balik sa Ginoo, tandog Maya. Amen. Praise the Lord. Kinsa pa'y nagbanaugon mga igsoon. Dili po na ako pakyason magpasalamat ang atong buhay nga Dios. Labi na siyang pagkamaayo, siyang pagka-Dios sa akong kinabuhi. Salamatan ako ng Ginoo. Isan pa sa mga dili maayo nga mga paghitabo sa mga pamilya. Last week, na-distress ako papa sa motor tungkol sa ero. At salamatan akong Ginoo kay bisan nga na nagtabo. Gamay ra yang nakuha, napangos lang, nabulog ang tiil. O niya, pasalamatan akong Ginoo kay still ang Ginoo nagprotektar siyang kinabuhi. Mao na akong pasalamatan sa Ginoo. Kaya taliwala sa nahitabo, ang Ginoo na protection gyud sa kinabuhi sa akong amahan. And basta pa nga ako pasalamatan sa Ginoo is pasalamatan akong Ginoo sa iyang pag-provide gyud sa makanunayon sa mga panginahanglan ako. Labi na sa financial, kung balik ang kanang dungog mais ng buhay na Dios kay siya ang Dios nga motubag o mo-provide sa itong mga panginahanglan sa sakto nga panahon. Praise the Lord. Isa pa, wala na? Nagpasalamat sa ito sa Ginoo kay nagdungan akong project sa Mount Silan, nagdungan ang mga pay report, interview, sige may balik-balik sa merkado kasi interview mga kapitan, mayor, sa mga balik-balik, permitting may giprotektahan, kasi punta, butopon, balik-balik niya, halos hindi na kami guys na, kami ka panirod to kay pero nakapas gapon niya, ako manod ako na mo kami, kasi pero manod tanan, sugod atong nulis, wala na problema. Amen. Financial po, sabi na, kasi ako mama, kaya wala na kayo galut ako. Kaya kapon may nagatag ako ng balon. Ano, nagsama din po. Amen. Praise the Lord. No, tinuod gyud nga atong buhi nga Dios. Maayo sa ato motabang gyud sa kanunay kanato. Amen. Praise God. So kung wala na adto na ta mga igsoon sa pagdaig sa atong buhi nga Dios, ako yatag ang tanang higayon kang Sister Lingling Luna sa pagdala sa mga awiton. Praise the Lord. Happy Sunday, everyone. No, sadya mo sunod ta sa balay sa Ginoo, do dili kiti mao ang perfect nga balay sa Ginoo, but diri ta nagtigo. We should be happy because na ang buhi nga Dios nga buhi pagyud ta dayon good health. Hallelujah. Are we ready to praise the Lord? Ikay ang ganito ta mga igsoon atong awiton ng awit niya kayong halina't sama-sama purihin natin siya. Atong ipalakpak tumang kamo tungod kay ang Ginoo nagahimo ka nato kumplito. Halina't sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Tulad ng isang agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga kapal.
for this day, O God. That we may be able to worship you, O God, in spirit and in truth. Oh Jesus. Hallelujah. Ato nga dito ng awit nga nagaingon, ni ako maghahalad. Ni ako maghahalad. Ni ako pag-awit kanimo. Ni ako magpaubos, maghatag himaya. Kadunggan ang pagdaig ni ako. Ni ako, yes, oh Jesus, maghahalad. Inang Diyos, ikso ni ako. Ni ako sa pag-awit kanimo. Ni ako magpaubos, maghatag himaya. Kalundan ang pagdaig, Diyos Espiritu. Usad ka na ako, Diyos Espiritu. Pura ko sa maghahalad kanimo. Sige, ng Diyos niya akong Ginoo. Ni ako maghahalad. Yes, oh God. Ni ako, ni ang kami, O Diyos, anang kanimo sa pagdayon sa bulingalan. Hallelujah. Ni ako magpaubos, maghatag himaya. Kalungan ang pagdaig, Diyos Espiritu. Usad ka na ako, yes, oh God. Diyos Espiritu. Puna ko samtang maghahalad kanimo. Diyos Espiritu. Usad ka na ako, Diyos Espiritu. Puna ko samtang maghahalad kanimo. Samtang maghahalad kanimo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this moment, Lord God. Na nakahimo mi Ginoo sa pagdaig, kapag patugbo sa mga pagdaig diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa tanan nimong kaayuhan. Salamat, Lord, sa tanang kagawasan. Salamat sa kalipay sa pagdaig diha kanimo, Ginoo. Thank you, Lord. We know, Lord God, little by little, you change our situation. Yes. Thank you, Jesus. We declare blessings and we honor you, Lord God. We lift up your name in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Amen. Makahimo na ison sa pagpanglingkod. Ibalik na sa episode. Praise God. Inside na panalanginan. Inside nakabati sa presensya sa itong buhay nga Diyos. Praise the Lord. Karon, sa di pagkitama ito sa pagpaminaw sa pulo sa itong buhay nga Diyos, atong ihatag nga ito ang mga highlights sa itong buhay nga Diyos. Atong awito ng muhatag kong malipayon. Muhatag ko nga malipayon, ikaw ang akong kaluwasan. Iduol ko sa imong presensya, huwag mo hatag sa pagdaig. Ikaw labaw, haring ibaba, nilingin
Praise the Lord. Akong gihang niyo si Brother Louis sa pagampo sa ito mga tithes and offering. Yes. Amen. Praise God. Pwede na makapanglingkod mga igsoon. Ug karon, isa excited nga mamina sa pulong sa itong buhay nga Dios. Amen. Praise the Lord. So karon, ato na ta, kung natay mga Biblia, ato nga blihon sa John chapter 21 verses 1 to 6. John chapter 21 verses 1 to 6. Wala tayong mga Biblia, ato na ibasahon. Ako nabasahon sa King James Version. Ingon diri, John chapter 21 verse 1 to 6, verses 1 to 6. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. There were together Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They saith unto him, We also go with thee. He went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to do it for the multitude of fishes. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulo, magampo ta. Putli ubalaan ng mga Diyos. Salamat sa makausapan ining akting sa kabuntagon. Ginoo, kami nagaampo, na samta magapadayon mi, labi na sa pagpaminaw sa imong pulong ining tag na sa kabuntagon, ikaw magauban ka na mo. Panalangini mi almahan. And Father, we bind every works of the enemies in this place. Na gusto mo samok, umubabag ka na mo sa mong pagpatalingog sa imong pulong. We command them to go back to the deepest pit in the mighty name of Jesus. Right now, Lord, and let your presence be upon us, O God. Samta magapadayon mi, tuguti Ginoo, nga pinaagi sa imong presensya, Ginoo, amo masabtan ng imong pulong. Dalaygon ka, tabangi mi Ginoo, nga makasabot mi sa imong pulong sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen o amen. So, niiniktat na sa kabuntagon mga igsoon, dadon mo kustima nagluhan, importance of having Jesus in our life. Kanabang importansya nga manaa si Kristo Jesus sa itong kinabuhi. Niini nga passage, ato na masabdan nga ang mga disciples, nanagat sila, uban sila ni Pedro. Niuban sila ni Pedro. Tungod, di ka na si Peter, usan siya ka-expert na mananagat. And kung atong basahon yun ang background ni Peter, atong masabdan nga, gikan sa pagkabata ni Peter, hangtod siya paghamto, ang iyang trabaho, kana lagi yung pangisda. Subot pasabot, expert na gyud kay siya, nga kabalo siya, kung asa sa part sa dagat, nga naay daghan isda. Na kanang nagyo exact part sa dagat ba, nga naay daghan, nagpuyo ang isda. Mo na nga, sa diha nga niingon siya sa mga disciples nga, tara, ay, managat ko. Diha dahil niingon ang mga disciple nga, kanang uban mi. Tungod kasi alang una-una, muuban mi ni Peter nga, master kay managat, daghan makuha ani. Mao na ilang una-una. But ato masabtan, pinaagi ani nga passage sa mga igsoon, kung unsa ka importante nga naa si Jesus atong kinabuhi. Kaysa diha nga wala pa si Jesus, ato mabasa nga sa tibuok gabi, wala gid sila nakuha silang pagpanagat. Una-una nila nga si Pedro ilang kauban, daghan silang kuha. Pero ang Biblia mismo nagingon nga tibuok gabi, wala gid sila nakuha. Mo nang ining tag na sa buntago nato tima, the importance of having Jesus in our life. Kanabang makapangutan nato ba importante bagyod nga naa si Jesus atong kinabuhi? Importante kay may mga igsoon maliban sa nanginahanglan taw kaluwasan sa tong kalag aron malangit ta while waiting for Jesus, importante nga sa makanunayon uban nato si Jesus.
Kay naay tulo ka butang nga gusto na ko i-share sa matag usa nining tak na sa kabuntagon nga rason nganong importante gyud nga naa si Jesus atong kinabuhi. Una mga igsoon, importante nga naa si Jesus kanunay sa atong kinabuhi. Kanang giingon nga word nga naay panalangin. Ang panalangin wala lang na naghisgot, nag-research gyud ako ba unsay meaning sa blessing. Ang giingon nito, God's favor and protection. God's favor and protection nindot sa diha day nga naa si Jesus uban nato, naa si Jesus naa nato, naay favor sa Ginoo ug naay protection gikan niya. Sa kinabuhi sa mga disciples ato mabasa sa gikan sa verse 4 padulong sa 6 nga sa diha nga ingon dre, but when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? Then answered him, No. Sa verse 6 ingon dre, and he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Ato masabdan mga igsoon nga sa diha nga naa si Jesus nagtindog dito sa baybayon, nahimo nga nakakuha ang mga disciples og daghan nga mga isda. Mao na God's favor. Ang mga disciples, they have favor. Nakabaton sila favor diha sa tong buhi nga Dios tungod kay naa sila Dios sa ilang kinabuhi. They have God's favor kay sa ilang paguli, gitagbo sila sa Ginoo o gitabangan sila sa ilang sitwasyon. Na atong nabasa nga niuli na sila tibok gabi sila nga nanagat pero wala gyud sila nakuha. Bisan ang tagbutiti na lang. Bisag bulbog na lang unta nasa laag sa pukot wala gyud. Pero sa diha nga naa na si Jesus nagbarog dito sa baybayon nga niingon nila nga itaktak ang iyong focus sa tunga na bahin diha dayon nakabaton sila og daghan, nakakuha sila og daghan nga akan ng panalangin, daghan nga isda. Mao nay blessing, mao nay God's favor sa atong kinabuhi mga igsoon. Nanginahanglan gyud og God's favor kay sa bisan unsa pa nga atong pagabuhaton kung walay favor gikan sa Ginoo dili gyud na mahimo nga successful ang imong buhaton. Di ba? Sa ato katong mga nangapply og trabaho gusto makapasar sa ilang let examination kana sa mga maestra, nanginahanglan sila og favor sa Ginoo. In fact, moingon pa manggani sila nga iampo ko ninyo nga makapasar. Pero man tungod kay nanginahanglan ta og favor sa atong buhi nga Dios. Diha na to masabtan nga importante gyud nga naa si Jesus kanunay sa atong kinabuhi. Bisan pa sa mga estudyante sa pag-eskwela, nanginahanglan gyud ta sa Ginoo sa makanunayon. Kaysa diha nga naa si Jesus naay blessing, naay God's favor sa imong kinabuhi. Mahimo nga usahay matingala kay nganong paborito kay ka sa maestra. Ikaw paborito sugoon. Kanunay kay ingon nga, dai, irisa ni ko. Paborito ka kanunay tawgon. Pero dili po ka pasagdaan sa teacher man basta iyon ana. Tungod kay naay favor sa Ginoo. Matingala ka usahay anong ako man kanunay tawgon ni teacher oy. Nganong ako man kanunay nganong murag ako man kanunay i-appeal og contest tungod kay favor na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Mao na God's favor sa imong kinabuhi. Nga sa bisan unsa imong pagkabuhaton, naay favor ang Ginoo sa imuha. Nindot kayo nga mabutunan na to si Jesus sa itong kinabuhi mga igsoon. Tanawa ang mga disciples sa diha nga naa si Jesus naay panalangin. Kisay gusto panalangin. Kananta gusto panalangin. Wala lang ng panalangin naghisgot og financial, wala lang na naghisgot og maayo nga panlawas, but nindot kay ng word no nga God's favor. Kung naa si Jesus naay blessing, naay favor diha gikan niya. Kitang tanan nag-need og favor gyud sa Ginoo. Tanawa ang kinabuhi ni Obed-Edom. Sa diha nga ang Ark of the Covenant nga nagsimbolo sa presensya sa tumboy nga Dios naa siya panimalay, ang tibuok niya banay gipanalanginan sa Ginoo. Nganong gipanalanginan sa Ginoo? Tungod kay naay God's favor.
na si Jesus sa ilang kinabuhi. Uban nila, ingon ang Chronicles, 1 Chronicles chapter 13 verse 12 to 14. Atong basahon. 1 Chronicles chapter 12 chapter 13 ay verses 12 to 14. Ingon diri, and David was afraid of God that day and asked, how can I ever bring the ark of God to me? Verse 13, he did not take the ark to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom the Gittite. Verse 14, the ark of God remained with the family of Obed-Edom in this house for 3 months. And the Lord blessed his household and gave and everything he had. Sa diha nga ang Ark of Covenant naa sa balay ni Obed-Edom, gipanalanginan sila. Sunod sa 3 months, gipanalanginan si Obed-Edom. Yan naman tungod kay naa ang Ark of the Covenant sa ilang panimalay. Kanang Ark of the Covenant, mao na siya ang nag-symbolize sa presensya sa itong buhi nga Dios. Ngani kung atong basahon ang Biblia, sa diha nga ilang gitransfer na gikuha nila ang Ark of the Covenant, gibalik nila dito sa Israel. Sa diha nga padulong na nin nahulog, nay usa ka gwardiya nga nisalo anang Ark of the Covenant. Unya, ang hitabo sa iya, nahimo nga namatay siya. Tungod kay kung di ka huli, mamatay ka anak. Kaya kanang Ark of the Covenant, nagrepresent na sa presensya sa itong buhi nga Dios. Kung atong susihon pag-ayo ang Biblia, sa Old Testament, na ay ginatawag og kanang tabernacle, na ay kanang sa gawas nga halaranan sa mga dalanan sa mong halad, na ay gitawag ito Holy of Holies, nga ang makasulod na katurang mga balaan nga walay sala gyud. Tungod kay ang presensya sa Ginoo, kung dili ka kanang angayan, gumatubang ini, mamatay ka. Mo inana ang hitabo. But si Obed-Edom, sa diha nga ang presensya sa itong buhay nga Dios, naa siyang panimalay, mahimo nga gipanalanginan sila. Gipanalanginan ang tibuok nila nga banay. Igsoon, ang akong point is, we need to have Jesus in our life. Aron makabaton ta ning panalangin. Makabaton ta blessing. Nindot kayo paminaw ng panalangin. Labi na kanang gingon og God's favor sa itong ginabuhi. Si Obed-Edom na imo ang panalanginan sa Ginoo tungod kay gitagay sa favor sa itong buhi nga Dios. Nindot kayo nga mga igsoon nga kita makabaton ta niya ng God's favor. Ikaduha, kung nari tayo Ginoo sa itong kinabuhi, naay protection. Sa panalangin, naglangkog pod ang protection na apil ang protection na. Kung naay panalangin, ihatag ang Ginoo, tagaan po ka protection sa itong buhi nga Dios. Jesus also protect the disciples from embarrassment. Sa verse 4, sa John chapter 21 verse 4, kung atong balikon pagbasa, tibok gabi sila nananagat, unya wala sila nakuha. Now, let us remember nga ang ilang kauban si Peter, usa ka expert nga mananagat. Pero sa tibok gabi nga nanagat sila, wala gid sila nakuha igsoon. Bisan na lang, ang balikon pag-study sa bukiti lang, kinas na yung box, tibok gabi na gimi bukiti nakuha. Pero wala gyud sila ikapanghihambog nga igsoon. Kaya ingon ang Biblia mismo lang ingon, wala gyud sila nakuha. Bisan na lang tag suloy-suloy. Wala gyud nakuha. Ingon ang Biblia, muuli unta sila. Na ingon ang Biblia nga niuli na unta sila. Kay tibok gabi wala sila nakuha, gikapoy sila. Maulawan unta sila sa mga tao kay ilang una-una ni uban ni Peter nga maayo kay managat pero wala mi nakuha. Siguro, iniguloy nila, makantsawan sila sa mga tao, maingan sila nga, ganauban mo ni Pedro. Wala man lagi mo kuha. Ingon mo nga, maayo na nga mananagat. Pero nga wala man lagi mo ikuha. Bisa na lang tagbulbog. Bisa na lang tagbutite or suloy-suloy, baka hada. Kanang mga kumon nga mga isda, nga nara sa daplin. Bisa na lang ang tao, kanang bugo nga isda, kanang palo ay kanang palo. Wala, good. Maulawan ang takto sila mga igsoon, muli ang sila nga walay dala. Pero tungod kay naamay sila Jesus sa ilang kinabuhi, nahimo nga giproteksyonan sila sa Ginoo gikan sa kaulawon. Igsoon, ingon ana po na ang kinabuhi na to. But Jesus did not allow that to happen. Wala gi-allow na sa Ginoo nga mahitabo nila.
Si Jesus giluwas sila gikan sa embarrassment. O gingunahan na sab sa atong kinabuhi igsoon nga proteksyonan ta sa Ginoo sa tanan na dili maayo nga mahitabo sa atong kinabuhi basta naa siya sa atong kinabuhi. Importante, ngunana ka importante mga igsoon nga naa si Jesus sa atong kinabuhi. Importante nga mabatunan ka nato kanunay sa atong kinabuhi si Jesus. Importante nga dili nato ibulag si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Mas maayo pang mabulag na imong cellphone. Ayaw lang si Jesus. Pero usay, baliktad ka no? Bahala na mabili ng Bible. Basta kay ang cellphone dili. Now let us remember nga ingon ang puno sa Ginoo. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong mao ang Diyos. Pero usahay, musugot nga mabilin atong Bible kaysa sa cellphone. Pag mabili cellphone, balikan yun. Dali. Pero dili ta mo sugot igsoon ngayon anak. Dapat dili da unta mahimulag. Naay word na unta. Panghangyo. Dapat dili nato ibulag si Jesus sa atong kinabuhi. Kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, usa ka papamatuod sa kinabuhi sa mga disciples, wala kang panalangin nga madawat sa atong kinabuhi. Pero kung naa si Jesus sa atong kinabuhi, naay panalangin nga atong madawat. Naay God's favor, naay God's protection nga ihatag kanato. Usahay, masigil na matag-ingon nga, nangalagad ko Ginoo. Pero usahay, murag dili pa makita sa itong kinabuhi. Pero nun ko ikaw, naay time nga pagabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi nga pauswagon kaniya. Mao na'y pagprotektar sa Ginoo sa imong kinabuhi gikan sa kaulawon nga imong gipanghinambog ang atong buhi nga Dios nga makahimo siya pagpauswag kanimo. Angay yun atong masabdan igsoon nga kinahanglan nga naa gyud tay Ginoo nga importante gyud nga naa tay Dios sa atong kinabuhi. Ikaduha mga igsoon, nganong importante nga naa tay Jesus sa atong kinabuhi? Ikaduha, kanang giingon sa verse 6. Kanang sa verse 6 ingon niya, and he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and they shall find. They cast therefore, and now they were not able to do it for the multitude of fishes. But na ko pasabot mga igsoon, kung naay si Jesus atong kinabuhi, importante nga na si Jesus atong kinabuhi, tungod kay naay provision kung na si Jesus. Provision bot pasabot nga naay pag-supply sa Ginoo, naay pag-provide sa Ginoo sa tanan nato nga panginahanglan. Tanawa. Sa diha nga nag-uli na sila. Kay nanagat sila sa tibok gabi, wala gi sila nakuha. But sa diha nga naa na si Jesus sa ilaha dito sa baybayon ng tindog, naay provision, naay pag-supply sa Ginoo sa ilang gikinahanglan. Kung ato sabton pag-ayo ang Biblia mga igsoon, ang mga disciple atong higayon di badly needed kato nga isda. Kay kung muli sila nga wala sila idala, wala sila ipakaon po silang pamilya. Tinood. Wala mo choice eh. Tinood dito tanan. Wala sila madala nga ipakaon silang pamilya. Pero ingnon ko ikaw igsoon, tuod kay naa sila Kristo silang kinabuhi. Ang Ginoo nag-provide sa ilang panginahanglan. Kisay mo to nga i-provide sa Ginoo ang atong panginahanglan mga igsoon. Kanang word na kanang provision, the action of providing or supplying something for us. Action. Naay action nga gibuhat ang Ginoo. Nga aron ma-provide ang ilang panginahanglan. Giingnan sila sa Ginoo nga, sige, itaktak niyong pukot sa to nga bahin. Ug makakuha mo. Ug tinuod igsoon nga nakakuha sila og daghan. Jesus provides fish for them para iniguli nila na sila madala o dili sila masiro. Sa atong kinabuhi, igsoon, Jesus will not allow na dili ma-provide ang atong mga needs. One of God's promise sa atong kinabuhi po mga igsoon, according sa Bible, ingon ang Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ingon si Paul nga, ang Ginoo mo'y mag-supply sa imong panginahanglan. O ingon pag ang verse, according to His riches in glory by Christ Jesus. Pinaagi kang Jesucristo. Mo lang importante nga makabaton tao Ginoo sa atong kinabuhi. Nga dili na to angay ibulag si Jesus
si Jesus sa atong kinabuhi tungod kay pinaagi lang kang Hesukristo atong Ginoo bugtong na to manluluwas makabaton ta og provision. Naay provision sa tanan nato nga panginahanglan mga igsoon. Mo na nga importante nga dapat natay Kristo sa atong kinabuhi. The Bible teaches us today nga bisan unsaon nato pagpaningkamot kung dili i-supply ni Jesus ang atong need, wala gitay mahimo. But if we have Jesus in our life, then 100% I'm sure Jesus will supply our need. Tuo ba ta na mga igsoon? Dapat yun nga naadyo si Jesus sa atong kinabuhi. What? Kaya ba makapagutang ka ba? Unsa may rason nga mosimba ta? Unsa may rason nga mga lagat pag Ginoo kung ipadapin na gihapon nato si Jesus? Dapat masabda na to sa itong pagpangalagad nanginhanglan ta ni Jesus. Kaya naatay mga panginhanglan po dili sa kalibutan while naghulat sa iyang pagbalik. Kung walay lain makaprovide na igsoon. Kung balik-balik ko na ito pagbasa, bisan pag unsaon na ito paningkamot, kung wala si Kristo Jesus na kinabuhi, walay provision nga mahitabo. Tanawa ng uban, magsigig trabaho, hutdo na nagtrabaho ng tibok simana gikan Domingo, Sangko, Domingo kay para lang sana ma-provide ang ilang panginhanglan pero matingala ka wala ing uswag sa kinabuhi. Tungod kay wala di panalanginan sa Ginoo. Pero kung ang imong pagtrabaho uban nimo si Jesus, then ingnon ko ikaw igsoon. Panalanginan ka sa Ginoo. Pauswagon ka sa tong buhi nga Dios. Mao na nga importante nga makabaton gyud ta o Kristo sa tong kinabuhi. Kay walay lain nga maka-provide sa tong panginhanglan kung dili si Jesus ra gyud. Amen. Ikatulo nga igsoon. Nga importante nga dapat makabaton tag Kristo sa tong kinabuhi. Yun ani. Only Jesus can change the situation of our life. Tuo ba mo na mga igsoon? Only Jesus, si Ginoong Hesus ra gyud ang makausab sa sitwasyon sa tong kinabuhi. Walay lain. Moingon ka, usahay moingon ta nga maningkamot, trabaho, daghan man nga naningkamot og trabaho pero same ra man gyapon lang kinabuhi. Daghan usahay ang uban mo abroad kay aron makatrabaho nindot hala mo trabaho dito 24/7 murag di na mo pahulay para mo uswag pero iniguli sa Pilipinas mao ra gyapon kinabuhi. Tinuod daghang yunana di ba nga ni abroad pag uli mao ra gyapon ni abroad kay gusto mo sa bang kinabuhi pero pag uli mao lang gihapon. Pero ang Biblia mismo nagingon nato karon igsoon nga walay lain makausab sa sitwasyon sa tong kinabuhi kung dili si Jesus ra gyud. Klaro ang pulong sa Ginoo sa gikan sa verse 4 padulong sa verse 6 nga sa pag-uli sa mga disciples nuuli ang taas sila nga walay dala. Pero tungod kay naa sila Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi, sa ilang pag-uli, nahimo nga nausab ang sitwasyon sa ilang kinabuhi. Gikan sa wala ngadto sa naa. From nothing to something. Ingnon ko ikaw kung naa kay Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, mahimo nga ang imong kinabuhi from nothing, mahimo na nga to something. From wala to naa. Daghang mga tao, daghang mga nangalagad sa Ginoo igsoon nga sa una ang ilang kinabuhi, wala. Pero sa diha nga naa nangalagad na sila sa Ginoo, nahimo nga niuswag ang ilang kinabuhi. Usa ka kanang testimony ana mga igsoon. Excuse me for using amo ang pamilya. Na sila nanay, kuan sila, witness na sila sa mga ginabuhi. Na ang among balay sa una, dako pa ning atong gisimbahan karon. Taas pa ning atong gisimbahan karon. Lapad pa ning atong gisimbahan karon. Among balay mura nagtindahan nga sa kantin. Pero ting namayag yun. Siguro ang katasyon diha padulong ani. Maura na. Kwarto gamay, kusina, sala gamay. Gamay na pag tayo pantawan, murag di nga na siguro kalaparan na. Gamay yung kayo umong balay. Wala, yun. Wala. Wala may kagulingon yuta. Wala ka lang. Niabot pa yun sa point nga, gipahawa mi sa mong gipuyan. Nga niabot sa point nga nasiro, yun may. Kaya wala na may balay, among motor, gibalik diha. Ang amuha na lang, sanina na lang nga mo.
Zero yun. Makaingon gid ka nga zero. Pero sa diha, nga nangalagad mi sa Ginoo, nagtinud-anay mi pagpangalagad sa Ginoo. Living testimony nga nahimo nga giusab sa Ginoo ang sitwasyon sa mong kinabuhi. Makaingon ko nga from nothing to something. Kaysa una, kung wala mi kagalingon nga yuta, karon naa na mi kagalingon nga yuta. Dili masiguro dako kayo dili pareha ni ilang duna. But makaingon ko nga ingon ani na pud kakasa. Nanay duha ka kwarto, nga dako. Sa una, nangandoy rami og TV nga flat screen. Sa una, nangandoy rami og ref. Nangandoy rami og lamisa nga bildo. Nangandoy rami og washing machine para sayon paglaba. Kapoy maglaba. Nangandoy rami sa mga butangan kalibutan na. Pero ingnon mo na ko igsoon katong wala mi sa una nahimo nga naa na mi karon. Tungod kay naa mi Ginoo nga gialagaran. Ang among motor sa una nga nabaligya, gilisdan sa Ginoo gihimo og duha. Kasi pamilyar sa kinabuhi ni Job. Pamilyar ta sa kinabuhi ni Job, no? Niabot sa point sa kinabuhi ni Job na na-zero siya. Nahimo nga, na-down yun siya pag-ayo. Tungod siya nahitabo siyang kinabuhi. Wala na siya tanan. Namatay ang pulo ka anak. Nahurot tanan iyang mga buhi. Iyang mga yuta, giilog. Pero sa latter days, sa kinabuhi ni Job, nahimo nga gipanalangin niya siya doble sa Ginoo. O, mao na akong ikapanginambog sa matag usa sa diha nga mga lagad kag Ginoo. Dublihon pagpanalangin sa Ginoo ang imong kinabuhi. Makaanggon ka og doble nga panalangin sa imong kinabuhi. Kami ang among isa ka motor nahimo og duha. Di ba? Hindot ka paminaw, no? Ikan sa wala nahimo nga naa. Dili man siguro ta pareha og sitwasyon sa kinabuhi nga kanang masayahay siguro mo kinabuhi sa mua. Pero pagkaingon ko nga ang mong kinabuhi sa una o karon dili na pod pareha. Tungod kay giusab sa Ginoo. Importante mga igsoon nga naagi kay Ginoo sa tong kinabuhi. Kay only Jesus can change our life, can change the situation of our life. Sama sa hitabo sa mga disciple nga wala unta sila pero nahimo nga na tungod kay si Jesus sa kinabuhi. Sila duna sa una wala pud sila yuta. Sige ra po sila balin-balin, pangabang. Sige pa may tabang sa unang hakot. Hala, mata, muntay. Hala, mutag, dito rin bikas. Nakamin siya na silang nanay diha. At doon po dito silingan. Balhin dito sa lower. Ni balhin na po dito sa bikas. Kaya wala po sila. Pero tuod kina po sila Ginoo silang kinabuhi. Nahimo nga, giusab sa Ginoo ang sitwasyon silang kinabuhi. Tanawa, sila nindot nga balay. Naalis sila yung motor. No? Ingon na anak, kung natay kinabuhi, natay Ginoo sa itong kinabuhi. Only Jesus can change the situation of our life. Si Gideon, sa diha, nga gisulong sila. Gihimo siya nga mighty valor. Gihimo siya og kanang usa ka, kanang mighty, kanang maggugubat, kanang ilado nga maggugubat sa Ginoo. Kung basahon nimo ang Judges chapter 6, pabasa nimo ingon pagani si Gideon nga, Lord, ang among pamilya mao'y pinaka-ubos sa pamilya sa Manasi. Unya ako ang pinaka-less sa among pamilya. Kung imong hunaon ba, kanang less, pinakaluoy man, no? Pinakaluoy. Luoy kay ang pamilya, pinaka-ubos. Pinaka-less pa jud siya sa iyang pamilya. Unsa na lang siya dahi. Pero ingnon ko ikaw tungod kay si Gideon na Ginoo nahimo siya nga ilado sa ilahang lugar. Kay gihimo siya gipili siya sa Ginoo. Gihimo siya mighty valor. Iyon ana igsoon kung naa kay Ginoo sa kinabuhi. Silang David, siya naggisulong sila nilang Goliath. Hadlok kayo ang mga sundalo sa Israel. Pati si King Solomon hadlok kayo, higanti man ta si Solomon. Kaya iyon ang Biblia nga sa tibuok Israel, si Solomon ang pinakataas. Kaya ang tanang tao sa Israel, taga-abagara ni Solomon. Pero tanawa, hadlok siya ni Goliath, nga pareham na sa higante. Pero si David, sa diha si David, nakig-away para sa Israel. Nahimo nga nausab ang sitwasyon sa Israel. Nahimo nga nagawas nun sila sa kahadlok kay ilang gibati. Tungod kay si David,
Wala siya nagsalig siya pagkadako. Si Goliath, nagsalig siya ang ability. Kung unsay naa siya. Kaya unong nagigan sa pagkabata, tungkol karon will train ko nga makig-away. Sayon kay kanako, giya pa ganing gitamay si David. Gi-curse pa niya si David. Giingnan niya, ikaw, makig-away na ko bata man ka. Unya ay mong gidala, lamboyo ground sa pagturo mo sa kuha, iro. Muna gingon sa Biblia. Sa 1 Samuel chapter 17, kung basahon nimo, yun ingon si Goliath na, ikaw mo man kay ligo. Giingnan niya si David. Kay bata lagi ang makig-away niya. Pero ingnon ko, ikaw, so nahimo, nausab ang sitwasyon sa kinabuhi sa Israel. Tungod kay naa sila Diyos sa ilang kinabuhi. Ingnon ko ikaw, Igsoon, nindot na makabaton gyud ta o Ginoo sa tong kinabuhi. Kay kini nga tong sitwasyon karon dili ni permanente. Mausab ni ug mausab ni labi kay naa tay Dios sa tong kinabuhi. Sa mga estudyante, mausab ang sitwasyon sa inyong kinabuhi. Mahimo mo nga head sa inyong klase. Kay mao nagiingon sa pulong sa Ginoo. Tuuhi na. Kaya kay Dios o i-perform sa Ginoo ang mga saad ngayang gisaad sa imuha. Naay one day sa Ginoo igsoon. Parehas sa nahitabo sa mong kinabuhi. Naay one day nga gipausog mi sa Ginoo. Kung makita ninyo ang mong sitwasyon sa una, dili ninyo ma-imagine yung sa mo pagsulod sa balay nga gamay. Limami kabuok. Ang masulod sa kwarto, duha ra ka tawo. Magtapad ra ba jud, maglisod magtakilid. Kami sa sala, kami duha sa akong manghod, naman akong manghod ya. Matulog mi, magtikongkong pag mi, kay masang ko among tiil ug ulo. Di ninyo ma-imagine, hindi yung saan pagsulod. Pero, niabot sa point, nga giusab sa Ginoo ang sitwasyon sa mong kinabuhi. Maura ka na, yun na akong hinambog sa mong kinabuhi, sa mong pamilya. Na kung nagyo tayo Ginoo sa itong kinabuhi, ang sitwasyon sa itong kinabuhi, igsoon, mahimo nga mausab yun. Mo na nga importante ng mga lagad tas sa Ginoo mga igsoon. Luyo ni ining tanan, ganong importante nga natay buhi nga Dios sa itong kinabuhi. Tungod kay siya ragyod ang makatabang nato. Mo na direct nga pagsulti ani mo ni ang Samaria aning tanan mga igsoon. Na kung natay Jesus sa atong kinabuhi, mahimo nga masayon og magaan ang atong kinabuhi. Kay naa siya nga matabang nato. Sama sa iyang pagtabang sa mga disciples mga igsoon. Let us remember nga ang atong buhi nga Dios wala siya mausab nilandong sa pagkabalhin. Our God is the same yesterday, today, and forever. Kung nahimo sa Dios nga gipausog ang among kinabuhi, nagtuo ko nga makahimo po siya sa pagpausog sa imong kinabuhi igsoon. Kung nakahimo siya sa pag-usab sa sitwasyon sa kinabuhi sa mga disciples, nagtuo pud ko nga makahimo siya sa pag-usab sa sitwasyon sa tong kinabuhi karon. Wala ko kabalo kung unsa nga to magipangagian, but nakabalo ko nga natay Dios nga gialagaran nga makahimo sa pag-usab ni ining tanan. Dalaygo na nga itong buhi ni Diyos. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Atong awit doon, sa dili patawag ko sa kapagpo. Atong awit doon ng I need you more. Inhanglan, angay na kamasabtan igsoon. Maluyo ni ining tanan. Di kinahanglan ginaka si Jesus sa itong kinabuhi. Yes, Jesus, hallelujah. Lord, we need you, O God, more than anything else in this world. We need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you more.
More than anything, close by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more. Yes, we need you, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Father, nining takna sa kabungkagon. Di kinahanglan ka na mo, Diyos. We confess in our mouth, Lord, di kinahanglan ka na mo more than anything else in this world, Father. Lord, di kinahanglan ka na mo, labi na gyud sa pagpasaylo, Ginoo, sa mga tao nga nakasala ka na mo, Father. For without you, O God, ingon kas mo pulong, we can do nothing. Lord, we need you to help us sa muang pagpangalagad diha kanimo nga magpabilin may ngaligon ug malipayon sa pag-alagad kanimo, Father. Lord, we need you, O God, sa matag adlaw nga kami magalakaw uban kanimo, Amahan. We need you, Lord, to guide us and teach us, Father, sa angay na mo nga mga pagabuhaton. We need you, Father, nga magapanalangin ka na mo, Ginoo, mag-provide sa mong panginahanglan. Tungod kay for without you, Lord, wala gyud provision and there is no blessing, O God. We need you, Lord, labaw sa tanan ni ining mga butang aning kalibutan na. O Jesus, ninitak na sa kabuntagon. Kami nagaampo nga ikaw, Diyos, magapanalangin ka na mo. Labi na sa imong mga anak niya karon. Labi sa imong pulong nga among nadungog. Lord, itanom ni sa mong hunaw-hunaw kasing-kasing how important to have you in our life. Salamat, Ginoo, na pinaagi ni nga pulong. Among masabtan, Ginoo, nga importante nga naagyod ka kanunay sa mong kinabuhi. Lord, i-bless ang imong mga anak na nakakaroon nga dungog sa imong pulong. I-bless sa matag usa nga walay maglabyan gyud, Ginoo, gikan sa bata ngadto sa pinakahamtong, Ginoo, nga ang doble nga panalangin maangkon sa matag usa, Amahan. Lord, I declare and decree in the name of Jesus nga matag usa muswag, Ginoo, sa espirituhanon, sa pisikal o sa pinansyal, Ginoo. Muswag ang matag usa, Ginoo. And whatever the desires of their heart, Lord, I pray in the name of Jesus, nga imuha gining pagabuhaton silang kinabuhi, O God. Sa matag usa ka estudyante nga niya karon, Lord, moy ko mga pag-ampo nimuon nimo silang ahead, Ginoo, sa ilang pag-eskwela and not that dahil, O God. Lord, give them favor, O God, sama sa imong paghatag og favor sa mga disciples, Lord. Lord, ako mga pag-ampo nga knowledge and wisdom maanaa kanila, Ginoo, sa ilang pag-eskwela, nga mahimo nga masabtan nila ang ilang mga subject, O God. Lord, I pray nga ikaw, Ginoo, maghatag ilang favor sa ilang teacher, sa ilang mga estudyante, sa mga classmate nila, Ginoo. I pray, Lord, nga i-provide mo ang ilang mga panginahanglan, ilang financial, Ginoo, sa ilang pag-eskwela, ilang pamasahe, padulong pauli, ilang mga allowance, Ginoo, mga ganito nila sa ilang project, O God. I-provide nimo, Ginoo, gikan sa piso ngadto sa pinakadako nga amount ilang kinahanglan. I pray also, Lord, sa imong mga anak nga dunay mga trabaho, nga sa matag adlaw sila mobiyahe padulong pauli sa ilang panimalay. Ang imuhang balaan nga kamot imong ituyo diha kanila. Nga walay mga buhat sa kaaway sa kadalanan nga magmalampuson sa ilang kinabuhi, Ginoo. I pray for good health sa matag adlaw, O God. I pray, Lord, nga ang ilang biyahe sa matag adlaw maayo, Ginoo. Tungod kay uban ka kanila, Amahan. I cancel every plan of the enemy, every works of the enemy nga ilang gusto buhaton sa kaaway sa kinabuhi. Dili kani magmalampuson. Tungod kaingon kasi mong pulong that no weapon formed against us shall prosper, O God. Salamat, O Diyos, nga ikaw ang Diyos mag-uban kanunay sa mga alagad. Father, I pray for promotion sa mga anak, Ginoo. Tungod kay ang promotion nagagikan kanimo og wala sa tawo, Amahan.
Laygon ka, O Dios. Favor upon favor maanhaas sa mga anak. Sa mga anak ni mo nga naay mga negosyo, I pray, Lord, for favor, O God, nga ang mga consumer sa ilaha mo palit, Lord. Makita, makabaton sila og favor na ginaingon ni mo, Ginoo. Nga, sa diyaha, nga mulang tao, Ginoo, ang mga consumer sa ilang mga tinda, mainganyo sila mo palit, Amahan. Tungod kay mong hikapon nilang kasing-kasing. Father, bless us all together, O God. Lord, ikaw gyud magapauswag sa matag usa nga niya karon. Lord, nagtuo mi. Bisan pa sa mga kaigsunan nga wala diri karon. Nga sa sunod Domingo makauban na mo sila sa pagsimba o pagdayeg diha sa espiritu o kamatuoran, O God. I pray, Lord, kung unsa may mga butang nakahimo nakababag kanila sa ilahang pag-anhi karon sa pagsimba nimo. Lord, set them free, O God, from the bondages of the enemy, O Lord. Kami nag-aampo, Amahan, nga sa sunod Domingo, budaghan mi Ginoo, malipayon mi nga mga lagad ug musimba diha kanimo. Dalaygon ka, Amahan, imo ang tanan dungog himaya sa pangalan ng Jesus. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him, both now and forever, and all the people of God will say, Amen and Amen. Maayong buntag sa tanan na igsoon, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Maglamanuhay ta. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Praise the Lord. Ay, announcement ng mga igsoon. Next Sunday, sinunag yapon na ako sa Sunday teacher. Si Nanay. Si Nanay na po na itong Sunday school teacher. Ay, Sunday school teacher. Service leader. Ay, kumusta na yun? Madala yung mga Yan, yan yung